Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax, it's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang Millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Millennials ng Baluarte. The Millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Magandang araw po sa lahat. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipinas. Maraming salamat. Good morning, Northland. Psalm 150 says, "Let everything that has breath praise the Lord." That's what we came here to do. So if you know this song, jump in. I asked my friend Jonathan here to help me out. Come on, put your hands together for every praise. Praise. That's right, every praise. Good morning sa inyong lahat, Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. At magandang gabi, Los Angeles. Isang mainit na gabi naman. Yeah. Ewan ko anong panahon ninyo dyan sa Pilipinas, sa Metro Manila especially. Alam ko si Inday ay nagbuga na ng kanyang hanging habagat. Nasama ng loob. At baha at mga nasirang bahay din ang kahit daplis lang. Malakas din yung bagyong ito. Welcome po sa iRadio, araw po ng Friday, July 10, 2026. Araw naman ng Sabado dyan sa inyo. At syempre, meron tayo mga kasama na naman ngayon na taga Jesus is Lord. Ayan. Yo! Yan, mamaya abangan po natin Pastor Alma Villa de la Cruz. Kamo paswok! Yo, what's up? Don't worry. Be happy. Mapagpalang gabi sa inyo dyan, Kuya Ramon, Ma'am C. Ayos. Maganda ang damit na naman ni Ma'am C. Talagang si Ma'am C, passionista rin to eh. Kahit simple lang ang mga damit, magaling magdala. Simple. Simple lang. Amen. Laging Semana Santa sa kanya. Kasi passionista, di ba? Passionista. Passion. Nadali tayo doon. Passion nga pala. No? Di ba, passionista. Ayan. Alright. Passion. Yes. Saka siyempre dito sa Pilipinas, Kuya Ramon, makulimlim, tsaka maulan. Ano nangyari sa Kisame Mundo sa kanto? Mukhang bumibigay na. Napunan nyo. Kuya Ramon, yan, sinabi ko nga sa mga anak ko ba pwedeng magbigay ng pang-repair. Kasi itong una namin, dito sa unahan ko, natanggal na to ng kanay. So, napalitan namin ni Iska ng kalahati lang. Pagdating doon bumigay na Kasi may anay. Dapat malaman kung saan nanggagaling yung anay. Matindi na po yung anay dito. Nung tinayo pa lang to, pinahanap na namin yung anay. Binugahan na Tapos siguro 3 buwan, binubugahan nila. Pero after 10 years na kami rito, pati yung pinaka-divider namin, yung lagayan ng mga gamit-gamit, mga kape-kape, kinain na rin po. Kaya kailangang dadami yan. loopin na pa. Opo, matanggal na at mapapalitan yung pinakadulo, yung kung nasaan yung reyna nila. Ganun sa nakuha na po Pilipinas. Ma'am Sina, nakuha na po nila, pinakita pa sa amin sa butin. Laki yung pinaka-reyna. Kaya lang ganun pa rin, madami pa rin. Baka may bago ng reyna. May bagong reyna. Dito sa lugar namin, maraming reyna ng anay. Anay Kaya, para. Kasi baka pag inanay lahat yan, Kaya nga po. Pero patreat nyo na lang yan. Hindi nga pinano na daw nila pinatreat na nila. Pinapumba namin. So yun kaya nalalaglag yun dahil sa anay. Sa anay na yun, kumbaga. So hindi pwedeng palitan kasi kakainin uli ng anay yun.
Kung pag pinalitan po yan, bubugahan ulit. No, yung mas matinding gamot para hindi na bumalik. Oo, yung... Kaya yan. Makakita pala ni Kuya Ramon, talas ng mata ni Kuya Ramon. Nung ano ko pa rin nakikita, magkano ginastos nyo dun nun, dyan, sa pinagpagawa nyo? Dito po, yung 1/4 lang po yata nito, umabot ng 3K. O doon, no po. Kaya, yung gumagawa nga, ala ang katulong, si Iska pa yung taga ng plywood eh. Tagal-tagal naman, nakangawit siya. Kaya dito sa ulunan ko, okay dito. Doon na lang po yung gawi, doon talaga yung medyo grabe. Pero biyaya ng Diyos po yan, maayos po yan. Maayos yan. Papahira nung, anong tawag doon, solignum ata, yung gamot na nasa lata na gano'n. Yes, may pinapahin dyan, anti-anay, para sa anti-bukbuk. Sa termites. Yan, sa ilalim ng lupa nang gagaling yung mga yan. Baka somewhere dyan sa, yung kanilang Kasi yung headquarters. So, yung tatlong mga kapatid ko rito, nagpalit na po sila ng kisame. Pinatibayan na nila. Gumasto sila ng malaki. May pera sila eh. Kami, sabi ko kay Iska, tiyaga lang tayo, mapapalitan din yan kahit hindi mamahalin. Kaya yan. Tiis lang muna kami sa Hardiplex. Hardiplex po yung ipapapalit namin. Dati plywood lang, kaya madaling makain ng anay. Yung Hardiplex kasi medyo matigas. Oo, dapat yun. Kaya yung ipin ng anay, mabubungi yan. Okay, Ma'am C, bati na. Gabi dyan. Yes, po, Ma'am C. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, nangangati na naman ang aking mga eyes. Ayun. Makate. Ayan, gumaling na naman, parang may kuliti, pero makati sa ilalim na naman. Hindi ko alam. Ako, pareho tayo, Ma'am C, kaya namila akong eye mo. Yeah, marami akong panglagay sa mata, mga pang-allergy na. Kaya lang, bahala na. May appointment ako sa ophthalmologist sa 23 pa eh. Ano ba yan? Puro sakit ang pinag-uusapan. Siyempre, ganun talaga. Kanina, usapang anay. Usapang anay. Mamaya, usapang atay. Ayun. Aray ko, ang kat-kat talaga. Hindi ko kinakamot. Ganun, dinadampi-dampi ko lang. Para naman parang hindi ma-irritate. Ayan. Yun. Okay, magandang umaga po muli. Happy Saturday sa inyong lahat. Yes. Ayan. Stay lang kayo sa bahay. Correct. Muulan ba sa... Pero pag umuulan, masarap lumabas. Sa inyo ba naulan ngayon? Yoko, katitigil lang po. Paambon-ambon siya, tsaka makulimlim. Madilim. Ang sarap naman pag may mga halaman kayo. Magang ganyan. Kaya lang, siyempre, pag ganyang maulan, yung lamok, may mga lamok. Lamok, Ayan, yun ang problema. Pero... Hindi nagkakalamok kung yung tubig na naging stagnant, na-stuck na yan. Kaya dapat nakataob yung mga sa labas. Yep. Tapos wawalisin ka agad yung mga tubig. Yes. Kailangan dito sa amin, pagka maulan na ganito, kailan talaga meron kaming mga stock ng food para hindi nalalabas. Yung buti mo, yung anak po naming bunso, salamat sa Lord. Ayun, nagdala nung isang gabi ng kalahating kabang bigas. Wow, nakakatulong na si Mark. Buti naman. Di ba? Ganun nakakatulong na, opo. Ulam na lang, Ulam na lang, Ma'am C, tsaka Papsi. Yung mga isda, galunggong. Sarap nun. O kaya yung tilapia. Ito, hindi nakain ng tilapia ito eh. Hindi nakain si Ma'am C. Kasi Chinese daw yung mga... Hindi, ayaw ko yung lasa. Ganun po May ba? aftertaste sa akin. Kahit perito, Ma'am C, yung toasted. Ayaw mo rin. Dati kumakain ako, pero nung nalaman ko yung mataas masyado ang kaniyang yung kumbaga sa is doble yung cholesterol niya. Cholesterol? Mataas ang niyan, ang tilapia. Na makataas. Ang the best is siyempre yung salmon. Salmon. Pero ingat din sa salmon kasi yung iba, kung hindi wild, dapat wild yung galing sa dagat. Ewan ko kung yung mga hinuhuli talagang kinukulayan nila.
May kulay. ganon. Tsaka hindi maganda prito, inihaw na lang. Yung salmon. Inihaw. Inihaw or binibake ko ang No matter what, kahit anong salmon. kahit isda or mga karne, mas mabuting iniihaw mo kaysa sa piniprito mo. Kasi pag pinirito mo, doon yung cholesterol. Mantika. Binibake ko ang salmon. Pagka inihaw mo, tumutulo yung mantika. Kaya, yun, less yung fat niya. Kaya, mas recommended pagkakain. Ako, mas gusto ko yung inihaw talaga dahil, yung, Mas ganda yun. Asinan mo lang, tsaka paminta, okay na. Talo-talo na yun. Tapos meron... Pero Ma'am C, kumakain kayo, Papsi, yung sashimi, yung salmon na sashimi. Oo naman. Yung may wasabi. Yan. At saka yung isa Hindi pa kumakain yung yun? hito. Hito ba Ayoko yun? rin ng hito. Ay, Tsaka yun ang dalag. hindi ko kinakain sa lahat ng isda, Papsi. May naalala ko dyan. Alam na this. Sa mga sementeryo. Sa galing sa mga Cemetery. Paano malaman yung isdang yung galing ng sementeryo? Paano, taga-kabilang ilog lang yung lugar namin doon. May kabilang ganun. ilog. Kala namin doon nahuli. Pinagtapat sa amin ng kapitbahay. Oy, Kuya Boy, yung nauning hito yan, galing dyan sa Puerto Ribas, may sementeryo. Ha! Galit ang nanay namin. Patawag mo ika, di na kami bibili dyan. Pero Grabe. hindi naman siyempre pumapasok sa loob na nasa... Hindi po kasi po, Hindi mo Ma'am C, masabi, lumulusot sa ilalim yun lubog na eh. Kaya yung mga nicho, nakaangat na sa ilalim. Nakaangat na siya. Natanggal na yung lupa, siyempre papasok doon yung mga hito. Di ba? Ay, nako. Ayun na, bati na ta. Bati na ta, Ma'am C. Yeah. Hey, good morning guys! Again, welcome sa iRadio. Weekend na naman. Sama-sama tayo hanggang mamaya 12 o'clock lunch time. Yun. Medyo lalagpas siguro ng konti. But anyways, Yun. sit down and relax. Nasa bahay mga nanay katatayan ngayon. Walang pasok sa school at Correct. walang trabaho ngayon. Pahinga lang. So, we're expecting medyo maraming manonood ngayon. At Yes, medyo para dumadami naman, na. makapag-relax lang tayo. Yeah. Yeah, makakasama natin ngayon, Pastora Alma. Villa Villa Cruz. Yun. Ayan. Alright. Batiin natin mga Hello! Kaya walang pasok si Elaine. Kaya Yun. happy siya. Kaya pala. Elaine Gonzales. Sa walang pasok. Eksakto sabi niya. Elaine. Si Elaine. Grace Cabitin. Gracia. Okay, Rachel Joy Bonita. Bonete. Lala Carmina. Jay Tristan. Tristan. Okay, Bing Alejandro. Bing Pascua. Bing Pasco from the Nice, yes. Abby. Yan. Sister Amy. Ate Ami. Ami dito. Yun, Ate Ami dito. Gusto ang pasalubong namin. Pastora Marivic Lejano Cruz. Pastor Maravik. Okay, hello kay Glenda May. Glenda May. Ang Glenda May. Glenda mo. Ang Glenda Okay, mo. Manilin Agustin. Ate Mane. Lala Carmina. Rejoice Orfilia. Carrie Joyce. Ann This is MG. Rejoice. Ayun si Iska. Ann oh. MNG. Siska. Yun. Ay, si Iska. Yan po, paalis na po. Saan Punta punta? sa ate niya po. Ayan. Ay, hello. Ayan. Lalal ka naman. Kumusta na? Ganda ni Iska. Dapat magpagupit ka lalong babata yan. Naku, lalo kang pagnanasaan ni Pastor. Uy! Yan ang naglalaway sa akin. Di ako. Nagseselos pa yan. Nagsiselos pa sa'yo. Kiss na. Wala na. Kiss na daw, kiss na. Kiss na daw. Basta kiss lang. Diba? O mamaya tatamaan ko sa akin. Hindi siya showy. Si Joey yan. Maridet Gamos. Ate Maridet. At nandiyan na si Pastora Alma Villa de la Cruz. Pastora Alma, good morning po sa inyo. Good morning. Good morning po. Ayan, happy weekend sa inyong lahat. Na-enjoyin nyo ang lamig ng bagyo. Bagyo? Stay lang sa bahay. Luto-luto ng mga something may sabaw-sabaw.
Iyon ang masarap. Pero pagka umuulan, parang nakakatamad din. Parang ganun ba? Sa inyo? Ay, ako, mas masarap magstay talaga sa bahay. Pag ganun. Ay, ako. Kasi kaya lumalabas. Kasi walang tao gaano sa labas. Kaso baha naman, kahit saka magpunta. Nga lang. Depende. Sa bagay ngayon, sa amin, sa Antipolo, malalapit na, hindi ka napupunta sa Cubao. So, doon na lang. Malapit na kasi yung mga mall sa Marikina lang eh. Mga SM sa kanila eh. Yung Mga SM malls. meron na mismo sa amin. 2 SM na nandun. Dalawa. Tapos marami. Galing, ano? Basta marami. Oo. Meron silang SM Marikina. Merong Ayala. I forgot the name of that store. Basta Ayala something eh. Yun. Minsan nung minute ko yung dalawang friends ko, maghapon kami dun. Wow. As in maghapon kasi marami kang mapupuntahan. Pwede pa dun sa house nila. Maraming halaman. Pasyal-pasyal ka dun. Sarap. Sarap pa, no? Ikot. Maghapon nga eh. Ikot. Kaya lang magastos. Oo, may breakfast, may lunch at dinner. Kaya lang magastos. Grabe. Magastos yala. Alam mo kasi pansin namin kayo naging magastos sa Pilipinas. Kasi dito sa Amerika, Opo. nasa bahay lang kami, bibili lang kami ng pagkain Pagkain. kulang lang, gano'n. Aha. So, hindi ka masyadong, I think gano'n din naman sa Pilipinas kasi dahil Yes po. bumibisita kami Oo. parang gusto namin lagi namamasyal. Siyempre pag gagastos ka. Kagastos ka talaga. Para mag-enjoy ka. Imagine Yes, mo, bumiyahe ka ng 1,000 miles. Wow. Stay ka lang sa bahay. Tapos magtutulog ka lang sa bahay. Bahay, wala yun. Hindi sulit. Boring. Kaya nga nung umuwi si Ma'am C, talagang halos araw-araw, Ma'am C? Everyday talaga, literal. Everyday, ano? Sa isang araw, nakakadalawang appointment. Suki ng Grab yun. Grab. Sanay na Sorry sanay ang gab. Umuwi ako ng gabi, mag-isa lang ako, naka-Grab. Wow. Ganun lang. Ganun lang, Tapos sa pero enjoy. karaoke Na night enjoy. ng mga kaklase ko. Kumanta kayo. Tapos kami mga 9 or 10. Nice. Nag-grab ako. Ang Ala, style, kayong kasama. wala na. Ang style, kinakausap ko yung driver. Yeah. Ayun. Pero hindi ko sinasabing Yeah. taga-ibang lugar. Yes. Yes, opo. Di bali ka, Ambo, pag ako'y nakauwi, lahat ng mga kalalakihan, Sasama niyo kami. simbang gabi tayo. Simbang gabi. Oo. Iinom tayo ng sago. Okay. Andyan nabanggit ko na ba si Stella Si- Morabo, right? Ay, hindi pa. Ayan. Ate Stella. Hello. Jocelyn Stena, hello. Ate Jo. Yun. Good morning. Good morning. Good morning. Ang kapi-kapi ng mata ko. Batiin natin yung mga church. Ay, okay. Yun. Churches Churches. natin. Kasi hindi ko kilala yung iba kasi. Hindi ko na Sige alam. lang, batiin mo na lang. Hindi mo Ang lang. dami, 27. Ayos yung collection natin yan. Hello Collection kay niya, Claire Ma'am C. Angela Gonzalez. Ayan. Iyon. Hi, Claire. Hello, okay. Morong First Church of the Nazarene. Christ Morong. Livingstone Fellowship. Iyon. Carissa Church of the Nazarene. Sambang Cristiano sa Parada. Holy Light Church of the Nazarene. Arenda Church of the Nazarene. Community Faith Assembly of God. Jesus is Lord. Yan, kilala ko Yes, yun. Lord. Amen. Lamb Church. Covina Church of Nazarene. Cross Culture West Covina. Bethel Church Orani. Jesus the Amen. Ultimate Savior City Mission. Love of Christ Christian Family Church. Life Transformation Fellowship Christian Church. JCTLM Halang Naguba Church of Nazarene. Jesus Christ the True Light Ministries. Philippine Pentecostal Holiness Church. Jesus Hope of the World. Amazing Hope Christian Church International in Quezon City and Cebu. Light of the World Church of Nazarene. Face to Face Church Inc. Jesus Reigns Global Ministry. The All-Sufficient Lord. L.A. Lord. Filnas and Exodus Yun. Christian Fellowship. Ayan. No. Ayo. Hello.
Hello. Okay. Yun o. Alright. Ano ba to? Slight lang po. Number 4 po ako. Ay, ano yan? Hindi, Ay, sabi ang kasi Mamita, sabi daw po ni Lala, ang gwapo daw ni Kaambo. Sabi ko, slight lang, number 4 nga lang ako eh. Mas magaling number 1. Number 1, hindi Oo pa sa naman. Kiko. And the only one. Ah. Ayaw niya ng number 1. Oo nga. Gusto niya the only one daw siya. The only one. Only Yun. one. Oh. The only one. Ang mga kolehiyal ay kikilabutan sa kanya. Iya. Kikilabutan o kinikilabutan? Kinikilabutan. Peace. Peace, Pastor Kiko. Ayun. Andiyan ba si Kakiko? Wala. Andyan lang yan. Gedli. Oh. Gitli-gitli lang yan. Opo. Parang si Maria Gracia. Sabi ni Lala. Nahiya naman ako sa 3 nauna sa iyo, Kambo. Talaga si attorney eh. Tumitira na rin. I object, Tira Your na to. Honor. May objection siya eh. Gumawa ako ng picture namin eh. Sabi ko nag-celebrate kami ng birthday niya. Si Mamita, ako, si Pastor Marvic, si kasama Mami ka dun Eric. ha. Oo, nag-request siya, Pastor Sam, lagyan mo nga ng lechon, yung cochinillo. Nilagay ko ngayon. Napunan nila si Pastor Marvic para daw nakasimangot. Ay, sabi may nag-message eh. Baka nalakihan sa bill si Pastor Maribik yung magbabayad. So, ang ginawa ko, pinalitan ko. Nilagay ko, puro nakangiti. Yan na, Attorney Mamita. Ay, very good. Pastor Sam, maganda. At tinag ko sa inyo yun, Ma'am Sipapsi. Makita niyo dyan. Nakita ko yun eh. Sabi ko galing Sa messenger niyo. Opo. Makatuwa lang. Parang kasama din yata kami doon. Ano ba kami? May isang grupo. Ginawa naman ni Kuya Tristan yun. Siya naman ang gumawa. Kasama kayo, pati sina Gracia, si Carrie Joyce. Doon eh. Praise the Lord po. Nahihilig ka doon sa sa AI. Nalilibang po ako eh. Kaya anong pinost ko yung... nagsasalita eh. Yung pastor Ayun ang hindi ko po alam. Yung pastor namin dati, picture nila mag-asawa. Oo, pero syempre iba-iba. Sila talaga. Sila talaga, no? Ang AI, nagsasalita. Nagko-quote sila ng mga verses. Kaya Galing, maganda. yun ang hindi ko po alam. Hindi ko po yun napag-aaralan. Yung pastor namin dati. Walang alam sa technology nung araw. Ngayon, AI na ang binabanatan niya. Dating yun, yung parang walang alam sa mundo. Ngayon AI na eh. Pero natuto, no? Ay, session ID mo. Alright. Okay. Yung Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang 7 ng gabi. Kami po live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, US of A. And... Pasok! Balaan City, Bataan, Philippines! One more jump! Kala ko sasablay ka na naman. Lumalapit na ako sa camera yun. Sabi ko na, Ayos Ano yung... ay, atin ba to? Atin pala ito. Kala ko kay Kaambo yung camera nandito sa gilid. Oo nga, dami yung camera dyan, kulang pa nga eh. 4. Kulang. May isa pa ako ikakabit ka lang. 2, 3, 4, 5. 6 eh. Yung wireless. Grabe, ang dami. Kasi... Yung iba naman dito, ito yung binigay ko kay Popshi noon. Ito, yan. Ayan. Nung katas yan ng pandemic. Katas. Katas eh. Katas. Mga galing Katas sa ng gobyerno Ayun. yung binibigay na eh. Ano bang camera yun? Galing Oo. Pro, GoPro. GoPro. Yan. Ayun. GoPro. May mga... Kaya minsan isipin mo, syempre maraming
napinsala ang pandemic. Oo nga That po. is on the other side. Yung other side naman, yung iba ayaw Maraming lumapit. ayaw nang bumalik sa trabaho yung iba eh. Dahil kumikita sila sa gobyerno. Yeah, oo nga po. Oo, imagine, di wala kaming trabaho nun, no? Na laid off kami. Tapos Oo. meron kaming tinatawag na yung parang, anong tawag doon? Unemployment benefits from the government. Galing ano? So, kunyari yung supposed to be, yung weekly was, ang kinikita ko nun nasa 320 a week. Basta minimum, Tapos, maximum na mga 450 a 400 week. plus. Mga 300 plus ako noon. 450 a week ang matatanggap mo. Tapos for 2 weeks, so 600 plus. Tapos nag-a-add pa ang government ng additional 600. So in 2 weeks, tumatanggap ako noon ng ilan ba? 1K plus. Hindi lang more than pa pala. More than. More than. 1K. So, parang the whole month is kikita ka ng $4,000. Laki noon. Parang ganun. Siyempre, hindi Kaya, naman no? namin nagagastos kasi libre naman yung pagkain namin. Binibigyan pa kami ng libreng pambili ng pagkain. So, May EBT pa. yun. So, talagang Umapaw ang blessing. Kaya nakapagpagawa kami ng bakod. napaayos, yung landscaping namin. nakaipon doon. Yun. Galing, Kaya biyaya ni Lord talaga. Kaya lang, at the end of the year, nung magpa-file na ng tax, hindi binawasan yun ng tax. Taxable pala. Tapos, binayaran namin. Binayaran nyo rin. Oo. Parang Nagbayad kami sa parang BIR. IRS naman dito. Nung nag-file Galing. kami ng income tax, Galing dyan, ano? 2,000 mahigit ang binayaran. tigisa bawat dalawa ba tayo? Dalawa tayo. Dalawa kayo. So, parang, Pero okay pa rin. okay pa rin po. Biyaya ni Samantalang dito po, Ma'am C, noong pandemic, I know, mahirap, no? may paayuda nga po ng 6,000 dadaan sa munisipyo. Oo. Ang mangyayari, Mababawasan mababawasan, pa? magiging 5,000 na lang. Oh, grabe. Pagdating pa sa mga barangay tanod, hanggang sa mapupunta na lang 1,000. Uy, grabe naman yun. Oo, doon, ganun kagrabe. May mga cut pala, no? Cut lahat yon. Kaya nga usong-uso rito sa Pilipinas ng pandemic, puro corrupt. Yun ang pagkakamali. Yun ang mahirap. Sino ang presidente that time? Eh di si Duterte, sinamantala din nila yung abalang-abala si Duterte sa mga drugs sa yung kanyang programa. Hindi napagtuunan yung corrupt. Ayun. Kaya ultimong barangay tanod, nangungurap. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. May pero mga meron. talaga, karamihan. Grabe ano. Kaya nga yung napanood kong isang dinosaur Mayor, Kapitan, yung ayuda namin. Sardinas, Bira. Galunggong ang dapat, tsaka karne, bigla na lang, sardinas. Pati yung mga grocery, bawas na rin, ganun ba? Bawas yun, Ma'am C, Papsi. Bawas, lagi yung may cut kong... Batiin muna natin si Claire Angela, Mami Iyon. Irene, at si Myrene Kuanang from Japan. Wow, from Sabi Japan. niya, kaya ako iboboto ko si Mayor Ramon sa susunod na halalan. Iya naman Akong kaundaran ng siyang naghari niya. Salamat naman. Malapit na eleksyon. Lapit na. Kailan? Yung Kuya Ramon, yung dagat, papatagin mo. Oo. Yung bundok, lalagay mo ng tubig. Hindi, may tubig na doon eh. Yung bundok, gagawin nating playground ng mga bata. O, di ba? Ayun. Hanggang lang muna ako, hanggang barangay muna ako. Barangay muna. Ayoko muna mag-umpisa sa sa senador. Yung pala, senador. Mahirap, baka mamaya Sabi dito, pinagdaanan sa Meralco, sobra maningil. Iba din. Ay, nako, ganon din sapat dito, yan. tumataas din. Tumataas ang sa ilaw. Buwan-buwan. Pataas ng Ay, pataas. yearly Yearly din. tumataas. Yearly, dito din naman, tumataas din po. Kaya lang, meron silang ginagawang paatong pa na iba na hindi nalalaman ng mga kumukonsumo. Oo Kaya nga. nagreklamo Dapat may nagreklamo. notification ang mga consumers. Parang dito, Yeah. alam namin na
sa ganitong tataas ng ganitong, depende sa gamit nyong kilowatts, para Opo. may certain May explanation amount. dapat. Hindi ko naman na May binabasa, paliwanag. hindi ko naman alam, hindi ko naman maintindihan eh. Kasi yung resibo nila itemize yun. IVA, may energy tax, kung ano-anong nakalagay. Oo. Pero hindi ni-explain kung para saan napupunta o para saan yun. Oo. Yes. Kasi ang binayaran mo naman yung kuryente, bakit may mga taxes pa na Ang dami. o kung ano-ano pang Kaya nga po. nakasama doon. Kaya tuloy, imbis na ito lang babayaran mo, may babayaran ka pang Dito marami rin taxes dito. Sa taxes ka pero bumabalik. Bumabalik naman, Ma'am C. Bumabalik sa'yo. Katulad ng, bawa, nagbabayad kami ng buwis namin pagka nagtatrabaho kami. May kaltas yung mga sweldo namin. Opo. Pagdating, at saka yung mga, bumibili kami ng mga grocery, may mga taxes yun. Yun, bumabalik din sa mga consumer yun. Bumabalik din. Hindi katulad sa Amerika, sa Pilipinas. Siyempre, iba nga eh. Pagbitaw mo ng pera. Wala na. Hindi, tsaka dyan, Ma'am C, Pap C, sigurado, pag nag-retire kayo, di po ba? Kasi yung ate namin, ganun eh. Ay, oo, Pag kasi nag-retire siya, binabayaran din namin yun eh. May ipon kami doon. may ipon. Ay, ayan na si Pastora. Ayun na, oh. Ayan, no? Mukhang nasa Italy si Pastora Alma. I-play yung Oo, pero video. Ayan, May play play mo. tayong video. Oo, may piplay akong Okay. video. Sandali lang. Hello rin kay Nanay Marichu at saka sa sister ko Lee Ruiz. Ayan. Nanay Lee Ruiz, Nanay Marichu, good morning, good morning, good morning. Saan muna, ate? Okay, may piplay muna tayo bago natin Sige po. Okay. Sige po. Ayun siya. Ayun, opo. Yung mic yan po. Ayun. Yan yung na-receive yung award. No? Ganda. Yun. Ayun o. Ayun o. Kay Kaambon saka sa AAU o. Ayun o. Praise the Lord. Nasa iyo na ba Kaambo yung award mo? Ayan. Sabi ko kay Mamita po, pagka may time na lang siya, tsaka yung... Oo. Oo, sabi naman pag- niya papadala niya daw. Ayos yung papadala niya mga po yun. damit din, parang mga yung sa Senate, yung mga Oo, yung mga damit ng mga natin, yung Yes. staff natin. sa, Staff niya. sa impeachment. Oo. Ayun na si Pastora. Talaga. Pastora Alma, Ayan na si magandang Pastora. morning po. Kamusta po? Good morning po. Audio niyo po. Good morning, Yan. Hi Radio. Good morning po, Papi. Ma'am Shi. Good morning po, Good morning Pastor po. Sam. Ayan. Isang mapagpalang umaga po sa lahat po ng ating mga viewers. Thank you Yun. once again po for inviting me, and this is an opportunity and privilege po to have fellowship with you po, especially po in studying the Word of God. Salamat po. The Good pleasure is morning. ours po. At kami po ay talagang excited na sa tuwing kayo ay nagbibigay ng mga mensahe para dito talaga Yep. bang inaabangan ng lahat
ng ating mga viewers dito, especially yung pag sinabing Jesus is Lord ba, yung yung church, ay nako, si Kaambo, tingnan mo, ang trademark. Praise the Lord po. Ang trademark niyan. Hatak-hatak. Kaambo in the house. Yeah, I like the color of the hair, salt and pepper. Yun, no? Ganda nga, Yun no? ang mga uso-uso. Yeah, uso. Kayo po ba yung Ma'am, she original po yan. Original. talaga? Hindi po Wow. yan po. Yes Ganda. po. Black and white. Very nice. Hindi po yan dye, hindi po yan Talaga? color, kundi Parang yan po yung... gusto ko magganyan na. So blondie talaga siya. Oo, hindi yung ano talaga yan. Alam mo, Normal, natural. Hindi dye. Hindi po. hindi. Natural. Oo, parang Hindi si po. Don Solweta, totoo yung Yeah. kulay ng buhok niya. Na? Yun. Siya ang nagpauso nun eh. Si Don. Kaya hindi na At nagkukulay saka yung po iba. si Lara Kigaman. Di ba si Lara Kigaman, ganun na rin po yung buhok niya. Mahaba lang. Oo. Mas maganda pag maikli. Ang galing nga, talagang natural. Kayo po ba yung taga San Mateo? Oh, yung Opo. yung may tricycle. Yung may pwesto, yes po, mga Nagpagupit motorcycle ba kayo? parts. Dati parang medyo mahaba ang hair nyo? O namamalik mata lang ako? Hindi ko na matandaan. Alam mo, Pastora, nagtatanong yan. The kasi first gusto time niya- po na nandito ako, maigsi na po yung buhok ko. Oh, Yeah. hindi ko na. Kasi every time na may mga bagong pastor dati, wala ako. Wala si Oo. si Mutita. Ay, si Kaya ganun. Ma'am, kasi gusto niyang malaman ko sino yung hairdresser mo. hairdresser mo. Dito lang po sa San Mateo, Rizal. Oh, okay. Puntahan natin yan pag nakauwi. So, kita mo na. Iyon! Yung sinasabi ko na. Kasi ayaw ko na dun sa pinuntahan ko dun sa David Salon. Oh. Minadali. Mhm. Sayang. Kaya pagka paggupit pupunta naman kami diyan sa inyo at mangangaro din kami. Babatiin muna natin si Ay, Pastor. bati muna, Pastor. Iyon, bati muna po. Ayan. Ayan, nandyan yung mga viewers natin. Hello kay Clang Clang. Binabati ko po ang lahat po na nandito sa FB Live po ng iRadio. Yan. Sana po manatili po kayo. Tapusin po natin ang live ng iRadio. At mabless po tayo from the Word of God. Amen. Amen. Ayan. Ayan. Ang ating topic ngayon is from the book of James 1, 3 and 4 na pinamagatang Patience that Sustains. Iyon? Ayan, kita ba sa screen? Ganda, o yan mo. Kita mo yung yung view. Parang si Don Solueta. Kita mo naman ako. Basta ako kumapture ng Anong gumanda si Pastora Alma. Bagay sa background. Yan. Bagay na sa background. Ayan. Naku, patience that sustains. Kaambo, ano yung Tagalog na itong? Patience that sustains. Alam nyo naman, di ba, sabi ko sa inyo, there are two kinds of patience. Patience regular and patience spicy. Joke lang yun. Joke lang po. Joke lang. Patience, siyempre, isa yan sa fruit of the Holy Spirit. Opo, no? That sustains. Yan kasi yung namin Sa JIL, meron po kami mga monthly theme, mga monthly verse. Kaya pareho kami. Kasi next week, yan din po yung share ko about patience. Di ba yan na topic mo kahapon? Ano po yun? Yung takot ka ba sa multo? Nung last multo po yun. Yung patience po next week, loobin po ng pero hindi pa sinasagot yung tanong ko. Ako'y mahina sa Tagalog. Patience that sustains. Pastor Alma, kayo na po magpaliwanag. Sabi ko na nanghiram ka rin Dapat yun, umiral sa atin yung pasensya. Huwag tayong basta nagagalit, naiinis. Kailangan talaga nandoon yung bunga ng Holy Spirit. At kapag nga daw nawawala yung pasensya natin, nahulog, pulutin mo agad, ilagay mo agad, ikabit mo agad. Yan. Yun ba yun? Para, yung patience that sustains. Nadali mo ko. Patience that sustains. Alam ko ibig sabihin, pero hindi ko may paliwanag. Hindi mo paliwanag. Sustains is prolong. Yan, Umiiral. Yun. Mm-hmm. Over a long period of time. Yan yung mga ibig sabihin ng sustains. Correct. Prolong. Yes, ibig sabihin nun, napapanatili. Dapat mahaba ang PC mo. Yun. Mahaba ang pasensya. Yan. Ito from James 1 verse 3 to 4. Yan. Yep. So, pakita natin sa screen yung yung ibig sabihin ng James
1, 3, and 4 sa mga walang Bible dyan. Ayan, makikita natin ngayon sa screen. Yeah. Because you know the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ayun. Okay, Pastora, andyan na po. Kayo na po ang bahala dyan. Okay, thank you po, Papshi. Thank you, Mamshi. Thank you po, Pastor Sam. Opo. Thank you for everyone po. Ang ating pong pag-aaralan po ngayong umaga, pinamagatan ko pong Patience That Sustains. Actually, that is Breakthrough Patience That Sustains. So, sabi ko po sabi po ni Pastor Sam kanina, we have monthly theme po mula po sa main church hanggang sa local church po ay iisa po yung tema po ng aming pinapag-aralan every month po. So, Patience That Sustains, tinatanong po kanina ni Papshi kung ano po ang Tagalog. Pwede na po kayong pumili dito sa aking sasabihin. Patience That Sustains, ang pagtitiis na nagpapalakas, ang pagtitiis na nagpapanatili, ang pagtitiis na hindi sumusuko, ang pagtitiis na nagdadala ng tagumpay, ang pagtitiis na nagtataguyod, ang pagtitiis na nagbibigay ng katatagan, o ang pagtitiis na umaakay hanggang sa tagumpay. All of the above. Doon ako sa una. All of the above. That sustains. So, pwede na po kayong pumili doon. Lahat. Pero maganda po yung yung huli, sabi doon, ang pagtitiis na umaakay hanggang sa tagumpay. Yun. Ganda. Ito ba? Praise God. Hanggang magtagumpay. So, ayan po ang topic po natin. Mamaya, isend ko po sa inyo kung sino po ang may gusto sa preaching outline na ito. I-PM lang po ako. Meron may gusto niyan. Sino, brothers, Pastor Sam? Sino? Yes. Sina at Mamita Lala. Meron pa. Sige pa. Si Attorney Hindi. Mali. Mali ba? Yung humihingi sa'yo. Oo. Ayaw nga pala si Brother Jeremiah Valdez. Naku po, mamaya PPM kayo noon, sasabihin ko sa kanya. PowerPoint ang hiningi niya. Opo. Ayan. I-send ko po sa inyo mamaya kung sino po yung may gusto. So, Patience That Sustains from the book of James chapter 1 verses 3 and 4. Sabi po sa NKJV, knowing this, that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Ulitin ko po, James chapter 1 verses 3 and 4, knowing this, that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful moment. We thank you for this very day that you have given unto us. Thank you for iRadio. Thank you, Lord, for everyone whom using, oh God, to have this kind of platform in proclaiming your word in this social media, the Facebook. Lord, we thank you for everything that you are doing. We thank you, Lord, for this very time, and we ask thy wisdom and understanding to be upon us, O Lord God. Father, we thank you for the privilege and for the opportunity that we can proclaim your word in social media. Father, we thank you for everyone who is watching right now. Lord, let them stay, O God, that they may be encouraged and they may be blessed, O God, this morning. Father, we thank you and we ask thy Holy Spirit to be with us, O Lord God, in our midst. Father, we thank you for the power of thy Holy Spirit. Thank you for you have promised, Lord, that for where 2 or 3 gathered together in your name, there you are in the midst of them. And we acknowledge, Lord, your holy presence. Have your own special way in our midst. Father, Jesus, Holy Spirit, we thank you for what you are going to accomplish in our midst today. We praise you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa inyong pananatili at samahan niyo po kami hanggang matapos po ang iRadio live po dito po sa Facebook. So ang title po ng ating pag-aaralan ngayong umaga is Patience That Sustains.
sa ating pong buhay is full of waiting. Amen. Life is full of waiting. We wait for healing. We wait for answered prayers. We wait for breakthroughs. Di po ba? We wait for restoration sa mga relationships po na nasira. We wait for God's promises to be fulfilled. And many people can wait when everything is going well. But when trials become long and painful, patience begins to wear thin, no? Nagiging manipis na lamang yung pagiging patient, no? James was writing to believers who were scattered because of discourage, because of uncertain about the future. Instead of promising an immediate escape from their troubles, James pointed them to something greater, no? Ito po yung patience that sustains. Okay? This is not merely the patience about hindi lang po ito sa pag-aantay, no? It is the patience that keeps us trusting God, obeying His word, worshiping Him, and remaining faithful until His work is complete. Patience that sustains is the strength to remain faithful while God is still working. Ito po yung patience na ito, no? Ito po yung pagbibigay po sa atin ng lakas para magpatuloy habang ang Diyos po ay gumagawa ng mga bagay para po sa ating mga ikabubuti. And many people pray, sabi nila, Lord, take away my trial. But God often answers, I will give you the patience to endure it. No, hindi agad sinasagot o tinutugon ng Diyos. Ibinibigay ang kasagutan ng kanilang mga panalangin. Ano po ang ibinibigay minsan? Yung patience to endure. Okay? Dahil meron pa po siyang ginagawa. He is still accomplishing something greater for all of us. And this morning, today, let us discover 3 truths about patience that sustains. Okay? 3 bagay na pwede po nating matutunan mula po sa James chapter 1 verses 3 and 4. Okay? Sa mga nagte-take down notes po. Number 1, the testing of faith produces patience that sustains. Kasi sabi po sa mga verses itself po na binasa po natin, sabi niya sa verse 3, knowing this, that the testing of your faith produces patience. So James says our faith will be tested. No? Alam po dapat natin ito, na ang ating mga pananampalataya ay susubukin. No? And testing is not meant to destroy us. Hindi po para masira po tayo. Hindi po para tayo ay manghina. But testing, it is meant to develop us. Pag sinabi natin to develop us is magiging maganda, maayos, mabuting lingkod, mabuting mananampalataya para sa atin kapag tayo po ay sinusubok. Maalala nyo po ang isang ginto. Gold is refined by fire. Hindi po siya magiging 99.99 or 999, di po ba? Ang isang ginto. Kapag hindi po muna siya dumadaan sa apoy. Kami po ay meron po kaming hindi lang po repair shop, no? Meron din po kaming machine shop. Okay? Sa machine shop, puro bakal, tornilyo, no? Hindi po siya wood, no? Puro sa mechanic, no? At ang bakal po, hindi po madaling ituwid kapag hindi po siya dadaan po sa init. No? Gold is refined by fire and steel, yung bakal, is strengthened by heat. Alam niyo po ba yung acetylene, di po ba? Ginagamitan po ng acetylene para lumambot po ang bakal kapag ito po ay yung palilikuin. Pero pag ito po naman po ay itutuwid, padadaanin pa rin po sa apoy. No? Ginagamitan po ng acetylene.
Likewise po, faith becomes stronger through trials. Ang pananampalataya po natin mas nagiging matatag kapag dumadaan po ito sa pagsubok. And God already knows the strength of our faith. Kilala po niya tayo. Alam po niya kung gaano ka lalim o kababaw ang pananampalataya ng bawat anak niya, ng bawat mananampalataya. And the testing is for our benefit, no? Ang mga testing, yung pangapagsubok po ng buhay na nararanasan po natin is our benefit. Bakit po? It reveals whether we trust God only when life is easy or whether we trust Him in every season. Kasi meron lang pong nagtitiwala kapag maayos ang buhay, walang problema. Pero pagdating ng pagsubok, mas lalong napapawalay sa Diyos. No? Mas lalong nagmumurmur, mas lalong nagko-complain. Pero sabi po ni James, kailangan po dumaan ang isang mananampalataya sa pagsubok. Kasi ito po yung nagpapatibay po sa atin. Kasi without testing, faith remains shallow. No, without testing, character remains immature. And without testing, dependence on God remains weak. Nananatili po siyang mahina kapag hindi po nasusubok ang pananampalataya. Amen. Through testing, God produces something priceless po in us. Ito po yung patience that sustains. This patience is more than waiting. Hindi lang po sa wala nang gagawin, nag-aantay ka na lang. It is enduring without quitting. Na kahit sinusubok ka, kahit may problema ka, nananatili ka po, na hindi ka po sumusuko. It is enduring without quitting. It is remaining faithful when the answer has not yet come. Nananatili ka pong tapat na kahit hindi mo pa natatanggap ang katugunan ng iyong panalangin. Amen? Katulad po ng isang marathon runner. The runner does not win because of speed alone. Di po ba dahil magaling siya, mabilis siyang tumakbo, grabe yung kanyang endurance. Pero kapag hindi po siya nagpatuloy, hindi naman po siya talaga mananalo. He does not win because of speed alone. He wins because he refuses to quit before reaching the finish line. Di po ba? Pag hindi po nagpatuloy ang isang mananakbo, isang runner, isang marathon runner, na kahit gaano pa siya kabilis tumakbo, kung hindi niya ma-reach, no, marating ang finish line, hindi po siya mananalo. Likewise po, Christians finish well because God gives them patience that sustains. Amen? Kaya ang application po natin sa point number 1 ay kung tayo po ay nakakaranas po ng pagsubok, perhaps you are facing difficult ito pong panahon na ito. Instead of asking, Lord, tanggalin mo naman itong nararamdaman ko na ito, nararanasan ko na ito. Kailan ba matatapos ito? Instead of asking those questions, ask God, Lord, what are you producing in me through this? No? Ano ba yung nais mo na makita na lumabas sa pagiging mananampalataya ko sa pamamagitan ng pagsubok na ito? Instead na mag-murmur, instead na mag-complain, tanungin po natin, ano ba, Panginoon, ang nais mo sa buhay ko? Dapat maging ganun po yung attitude po natin. Because your trial is producing patience and your patience is sustaining your faith. Itong patience na ito po yung nagsusustain po sa atin, nagpapanatili po sa atin na matatag po ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Number 2, patience that sustains must be allowed to finish its work. Hindi po ako lumalayo sa dalawang verses po na topic po natin or na binasa po natin. Dito lang po ako umiikot or tatapusin po natin yung dalawang verses na ito. Marami na po tayong matututunan. Kaya number 2, patience that sustains must be allowed to finish its work. Kasi sabi po sa verse 4, sabi niya, but let patience have its perfect work.
Notice James says, let patience, okay? This means we must cooperate with God's process. And many people begin the journey of faith and few finish well. Bakit? Kasi sumusuko po. Hindi po nananatili, hindi po nagpapatuloy. Nag-umpisa ng napakatsigasig, nag-umpisa na grabe po yung passion, grabe po yung paglilingkod. Pero nung dumating ang pagsubok, nadismaya, na-discourage, nalungkot. Di po ba? Why? Because they quit too soon. They stop praying, they stop serving, they stop believing. Some became bitter instead of better. No? But James tells us not to interrupt God's work. Kailangan ang patience na ito magawa niya yung purpose niya sa buhay po natin. Amen? Instead na naging maayos, mas lalong napasama. Kasi hindi po nagpatuloy, no? Kung ikaw po ay isang baker at tinanggal mo ang isang cake sa oven na hindi pa po natapos yung oras niya para po ito ay maluto ng husto, no? A cake removed from the oven too early is not ready. A fruit picked too early is still sour. Di po ba yung isang prutas na pitas na hindi pa siya hinog? Kung hindi siya mapait, maasim. Ang isang tinapay na hindi pa po luto, hindi pa po umalsa sa loob niya, nakita lang sa panlabas ay parang luto na. Pero pagtusok pala ay basa pa sa loob. No? Likewise po, spiritual maturity cannot be rushed. Kasi hindi naman po, when we accepted the Lord as our Lord and Savior, kinaumagahan, we became new, yes. Pero hindi po siya automatic na yung ugali ay naging maayos. No? Gradual po yung pag-mature. Di po ba? Hindi po, halimbawa, namuhay po ng 10 taon po na sobrang, yung mga, alam niyo po, yung mga lumabas po sa mga kulungan, di po ba? Nanatili po sila doon. Pero habang nananatili sa kulungan, mayroon pong nagtuturo sa kanila, may nagdi-disciple, may nagtuturo. Kaya paglabas makita mo sobrang pagbabago. Kasi hindi sila tinantanan ng mga pastors, ng mga teachers po, na mga missionaries na pumapasok po sa kulungan para sila po ay turuan. Di po ba? Ganon din po ang isang mananampalataya na kapag siya po ay tumanggap sa Panginoon, hindi po siya automatic. Okay? Because maturity is gradual. It cannot be rushed. And God's timetable is always perfect. Meron po akong biblical examples po dito sa aking outline. Una po si Abraham. Abraham waited many years before receiving Isaac. Kung pinag-aralan niyo po the book of Genesis, sa Genesis 12, God calls Abram pa lang po ang pangalan niya. He called Abram and promised to make him a great nation. Okay, diyan po ay nasa Genesis chapter 12. Pagdating ng Genesis chapter 15, meron po siyang pagitan, Noong pinangakuan po siya na magkakaroon sila ng anak ni Sarai at gagawin po siyang ama ng mga nasyon. Hindi po kinaumagahan, hindi po the next chapter, no? Doon po sa Genesis chapter 15, nangako po ang Panginoon na bigyan siya ng anak. Anong chapter po na fulfill ang mga pangako ng Panginoon? Dito po sa Genesis chapter 21. God fulfills His promise and Isaac was born. Hindi po kaagad sa Genesis chapter 12. Meron pong pagitan po na maraming taon, marami pong pagsubok bago po ibinigay ng Diyos ang kanilang anak. At sa pagbibigay po ng anak po ng Diyos sa mag-asawang ito, nasubok din po yung pananampalataya ni Abram. Di ba nung i-offer niya? Di po ba? Yan po yung great testing of faith po para sa akin. Ibinigay sa'yo, hiningi niya, di po ba? Tapos babawiin ng Diyos, i-offer. Pero sinubok lang siya ng Diyos. Pero sumunod po si Abraham. But God, He showed Himself that He is a faithful God and He is the great provider. Kailangan muna makita ng Diyos yung pananampalataya natin na sumusunod bago niya ibigay yung sagot.
Makita niyo po yun? Na sumunod muna po si Abraham na i-offer ang kanyang anak. Bit-bit niya ang kanyang anak. Bit-bit ng anak ang mga panggatong. Nakita po ng Diyos na kaya niyang ibigay, ibalik ang kanyang anak. His faith was tested. Pero ang Panginoon, nagpakita siya, nagpakilala siya that He is our provider. He provided yung in-offer niya, which is the ram na nandun po sa gilid. Di po ba? Hindi lang po si Abraham, si Joseph. Joseph endured betrayal. He endured slavery. He endured imprisonment before reaching the palace. Inihulog siya ng kanyang mga kapatid sa balon. Ibinenta siya sa mga Egyptian. Siya po ay naikulong. Wala po tayong mababasa doon na nagalit siya sa Diyos. Di po ba? He endured everything. Pero hindi natin makitaan na sumuko siya. Na isang panahon pala, He will rule the whole nation of Egypt. Di po ba? Amen? Joseph endured betrayal, slavery, imprisonment. He was unjustly imprisoned. God's word tested Joseph until the appointed time. Naniniwala po ako na yung mga pagsupok nila sa buhay, pag ibinigay sa akin yun, hindi ko kakayanin. Kaya nga kilala ng Diyos yung babaw at lalim po ng pananampalataya natin. At siya lang ang nakakalam kapag nagbigay po siya ng pagsubok sa atin, kakayanin po talaga ng ating pananampalataya. Why? Kasi alam po niya kung gaano po tayo katatag sa Panginoon. Kaya nga po yung pagsubok po ni Job, kahit si Job ibigay sa atin, baka hindi natin kakayanin. Job witnessed before his very own eyes na nawala lahat, namatay lahat ang kanyang mga ari-arian, ang mga hayop, ang kanyang mga pamilya. Di po ba? Si King David, he was anointed when he was a young boy. Di po ba? Na-anoint siya as a king. Pero hindi po kaagad yun naging, hindi niya nahawakan kaagad yung kanyang authority as a king. Nung una siyang makapasok po sa palasyo, naging servant po siya ni King Saul. Di ba siya yung tumutugtog ng lyre? Kapag may sakit po, kapag meron pong bad spirit po sa katawan po ni King Saul, tapos ipinapapatay din siya ni King Saul. Nanirahan po siya sa mga kuweba. Hindi ba siya, he was anointed as a king when he was a young boy. Pero bakit nanirahan po siya sa kuweba, sa wilderness? Grabe po yung pagsubok ng kanilang mga pananampalataya. And yet sa atin, sometimes may pagsubok lang, umiiyak na, halos ayaw na mag-church, ayaw na maglingkod, natisod na. Di po ba? Na sinisisi na ang mga kapatiran, bakit sila ganon? Why not ask ourselves, bakit ako ganon? How did I respond sa situation na yon? Kasi we cannot control people naman how they treat us po We cannot control them, but we can control ourselves, our lives, how we respond to the situation that we are facing. Hindi po ba? Hindi mo kontrolado yung tao paano magsalita sa'yo. Pero we can control these feelings. Di po ba? This life, paano po natin harapin ang pagsubok? Na kahit ang pamilya po natin, ginagamit po yan ng Diyos para subukin ang iyong pasensya, para subukin ang iyong pagmamahal, ang iyong pangunawa. Di po ba? Amen? David demonstrated patience by refusing to kill King Saul, di po ba? Nasa mga kamay na niya nung pwede na niyang patayin si King Saul. Pero hindi po niya ginawa. Inantay niya yung perfect timing po ng Diyos na maging hari siya, na siya ang uupo sa trono. Amen? These men teach us that God's promises often require patience. Patience that endure. Alam niyo po yung mga inantay nila? Abraham waited for the promised son. Years before the Lord gave him the promised son. Joseph waited for the promised position na ikulong muna siya. Amen. Na framed up muna siya.
David waited for the promised throne. Hindi ka agad napasa kanya ang kaharian. Amen? Kaya po sabi po sa James chapter 5 verse 11, indeed, we count them blessed who endure. Amen. You have heard of the perseverance of si Job, di po ba? At yung tatlo po na minention ko, si Abraham, si King David, di po ba? Si Joseph. Amen. Ang totoo po dito, patience is not passive waiting. Okay? It is faithful endurance until God's promise becomes reality. Tama po. Ito yung pagtitiis habang nag-aantay na nagpapatuloy po sa paglilingkod. Amen? Application. Do not give up simply because God's answer has not yet arrived. God is never late. Amen? His delays are not denials. Naririnig na po natin yan. And while we are waiting, God is working behind those trials of our lives. Amen? Number 3, patience that sustains produces spiritual maturity. Di po ba yung trial? Nagbunga po ng patience. Yung patience na ito, hayaan po natin na magampanan ang purpose nito sa buhay po natin. At yung pangatlo, itong patience na ito, magpuproduce naman po siya ng spiritual maturity. Kaya sabi niya po sa verse 4, that you may be perfect and complete, lacking nothing. The word perfect po does not mean sinless. It means mature. No? And God's ultimate goal is not simply to remove your problems. Na kapag nagkaroon ka ng problema, bukas wala na. Mayroon pong benefit yan sa atin. His goal is to make us more like Christ. Amen? God is far more interested po in our character. More than po sa ating mga ginagawa. Kasi we can serve faithfully, continually, pero tinitingnan pa rin po ng Panginoon yung motive, yung character po natin. Di po ba? And a mature believer, makikita mo po siya na mature siya when she or he trusts God during uncertainty. Nananatili siya, patuloy yung kanyang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos during uncertainty. Yung hindi niya alam ang bukas, hindi niya alam kung ano ang meron sa hinaharap. A mature believer remains faithful during hardship. Kasi yung isa pong farmer, hindi naman po siya pag nagtanim, nandyan na agad po yung harvest. Di po ba may ulan, may tagtuyot, no? Meron po yung panahon na aalagaan niya talaga yan, nauulanan siya, naaarawan siya, hanggang mamunga, di po ba? Hanggang magkaroon po ng harvest. A mature believer forgives quickly. Hindi po nananatili ang galit sa puso kapag ang isa pong mananampalataya ay spiritual matured. And the spiritual matured ay he continues serving joyfully. No, hindi nagdadabog. No, bakit ako na naman nung Sunday. Sa Sunday ako na naman, maaga na naman ako magigising. Bakit yung mga kasama ko? 'Di ba hindi ganoon? Joyfully, serving joyfully. Na nandun lagi yung enthusiasm, yung laging excited po. Tulad ngayon Saturday, tomorrow is Sunday. No, titingnan mo yung iyong schedule, ano yung gagawin mo, ano yung ibinigay na task sa inyo ng iyong pastor, di po ba? Continues serving joyfully and walks by faith instead of feelings. Hindi ito. No? Lagi ito yung, pag ito inuuna, yung feeling, nako. Di po ba? Every trial is shaping us into the image of Christ. When patience finishes its work, our faith becomes stronger. Di po ba? Yun po ang maganda eh. When patience finishes its work, our faith becomes stronger. Our character becomes deeper. And our relationship with God becomes richer. Amen?
That's why the trial you are facing today may be the very tool. Alam niyo po yung tool? Tools. No? The trial you are facing today may be the very tool God is using to prepare you for tomorrow's greater assignment. Amen. Kaya okay lang yan, kapatid. No? Ako 2 years na po yung spondylosis ko po, yung lower back pain ko. Pero alam nyo po, ang yung pag naiisip ko itong nararamdaman ko na ito, ay God gave me in always, day by day, giving me that endurance. No? Masakit po yung matagal na nakaupo, yung matagal na nakatayo. No? Pero nandun po yung grace ng Lord every day. Na bearable siya. No, kapag medyo gumagalaw-galaw na po ako, sakit na po yung lower back pain ko. Kaya ginagawan ko po nag-exercise ako para hindi po siya manatili na ganun na. Kasi pag hindi na po siya nabanat, hindi na po siya na-exercise, mananatili na po siyang ganun, masakit siya. Limbawa, yung buto po na medyo lumis na ganun. Pag hinayaan mo lang siya, hindi na po siya straight, no? Pag hinayaan mo lang siyang naka-curve, kasi masakit nga, ayaw mong banatin eh. Mananatili po siyang naka-curve. Kaya kailangan po na ma-exercise, mabanat. Di po ba? Pero sabi ko, Lord, kung ito ay kasama ko every day of my life, give me that endurance. Nagiging positive po yung prayer ko. Hindi ako yung parang umupo ka na sa isang tabi, no? Nagmaktol ka na, parang nagtatampo ka na, naglilingkod ka naman. Hindi po ba? Makita nyo po when I post on the social media, I post halos everything po what I'm doing. Kung pina-follow nyo po ako dito po, nakikita nyo po yung daily activities ko. No, kahit yung motor na ipo-post, di po ba? Ibig sabihin, yung tao na yan may nararamdaman yan eh. Pero naka-live sila. Yung tao na yan kapag wala sa music room, sa itong room na ito ng iRadio, may nararamdaman yan eh. Pero nakikita mo siya na nakangiti. Nakikita mo siya na nagpapatawa. Naririnig mo siya na nagpapalakas. At iyon po yung purpose po ng isang mananampalataya. Amen. Hindi po siya nagmumurmur, hindi po siya sumusuway sa Diyos. Hindi po siya nagre-rebelde. Bakit po ang iba ay hindi po nagpapatuloy? Because of rebellion, because of pride. Di po ba? Kung tingnan po natin si Abraham, si David, si Joseph, si Job, mananatili po tayo sa ating pananampalataya. Kasi wala naman po ipinangako ng Diyos na kapag ikaw ay na-born again, wala ka ng problema. Ang ipinangako niya ay sasamahan ka niya. He overcame everything, even the world. Ibig sabihin, He gave us that provision to be victorious, to overcome the tribulation of life. Kaya nandito po tayo, ang bawat isa, nakikita po natin, nagpapatawa sila, masaya sila. Pero behind the camera, meron po lahat yan struggle. But when they face their work, no? Hindi mo makikitaan ng lungkot. Kasi may Diyos siya. Ikaw po ba na nanonood sa live na ito? Hindi po aksidente na ikaw po ay nanonood lamang. I know everyone is facing every trial po of their lives. Pero may Diyos po tayo na mas malakas po sa trial na yan. Mas malakas po sa bagyo na yan. Amen? That's why itong trial na ito na kinakaharap mo, this may be the tools po na ginagamit ng Diyos para ibigay po ang nararapat para sa iyo. That's why do not despise God's process. Embrace God's purpose, mga kapatid. Kasi po ang lesson po dito sa 2 verses na ito from James chapter 1, every trial has a divine purpose. Amen. And testing strengthens genuine faith. Hindi po matatawag na genuine faith ang meron tayo kung hindi po nasusubok yung faith na yan. Patience produced through yung sobrang malakas na pananampalataya. It produced patience.
ang testing of the faith. Patience sustains us until God's work is complete. Amen. That's why do not quit while God is still working. Magpatuloy lang po tayo. Amen. Huwag po natin hayaan ang pagsubok na yan ang siyang magpabagsak po sa iyo. Ang pagsubok na yan ay ginagamit po ng Diyos para mas lalo po tayong maging katulad po ng Panginoon. Christ-like character. No? Mapaalish po yung magaspang na ugali. Amen. Kaya nga kahit anong sabihin o gawin ng tao sa iyo, na huwag ka lang saktan physically. Di po ba? You can bring them to God through prayers. Panginoon, ang tao na ito, grabe naman. Di po ba? Hindi mo siya aawayin, hindi mo siya pagsasalitaan ng masama. Ilalapit mo ito sa Panginoon. Ito po yung kailangan po nating gawin. Amen? Patience is not weakness, mga kapatid. It is spiritual strength. It is trusting God when answers are delayed. It is remaining faithful when circumstances are difficult. It is believing that God is working even when we cannot see His hand. Alam niyo po, the same God who allows the trial that you have right now, also God, He is God that supplies that grace to endure it. Inalaw niya ang pagsubok na yan. Siya ang Diyos na nag-alaw. Naharapin mo yan. Siya din ang Diyos na magbibigay sa iyo ng lakas, ng grasya para mapagtagumpayan mo po ang pagsubok na yan. Amen. And if we allow patience to complete its work, we will discover that every hardship has been preparing for us for greater usefulness in God's kingdom. Hindi ka po magagamit effectively kapag hindi mo po naranasan iyan. Kapag hindi mo po mapagtagumpayan iyan. Amen. Remember po, sabi ni James, na there will be testing sa ating pananampalataya. Faith is tested, yes. But patience is produced. Amen. When patience is produced, it sustains. Maturity develop. When maturity developed in our lives, God is glorified. Amen. So don't give up. Do not lose hope. Amen. Sabi po sa Galatians 6:9, hayaan niyo po dito po ako magtapos. Galatians 6:9. Sabi po sa Galatians 6:9, so let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we do not give up. Amen. Huwag po tayong sumuko. That testing will develop us. Amen. When we develop the Christ-like character, we can be effective and useful in His kingdom for His glory. Amen. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for these 2 verses that we have just studied. Thank you, Lord, for reminding us that testing of our faith will produce patience that endures, that sustains. Father, we thank you for being with us. Thank you for using those testing of trials for us, Lord, to be matured. We thank you, Lord. We praise you. Help us, Lord, to obey you. Help us to stay stronger, stay faithful in our calling. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan. Amen. Thank you po. Thank God you, bless everyone. Pastora. Napakaganda ng message na ito na patience, lalo ngayon, panahon natin ngayon na may bagyo tayo. Nagtataasan ng mga bilihin, ng gasolina na naman. Kuryente, tumaas na naman. So pag tumaas ang kuryente, siyempre tataas ang krudo. Ganon din sa negosyo ninyo, tumataas din yung mga presyo ng mga bilihin din ninyo. No? So yun ang nagiging problema ng karamihan natin ngayon.
yung financial o yung mga gastusin sa bahay na siyempre yung kinikita ng mga mister natin o yung mga asawa na o kinikita natin hindi nagiging sapat para mamuhay o makasurvive ang isang pamilya. Yung patience doon hanggang sasabihin nila hanggang kailan itong budget na gagawin kong ito, hanggang kailan ako magtitiis. Ang minsan na nangyayari dito ay nakapag-iisip na ng hindi maganda ang tao dahil kumakapit na sa patalim. Gaya ng mangungutang, pambayad ng kuryente, di ba? O magsasanla ng kung anong mga bagay, aray ko. So, yun ang nakakalungkot dito na dahil sa kagipitan. Number one natin kasing problema ngayon yung gastusin. Financial, ano? Na ang tao nakakaisip na ng mga bagay na hindi na tama. Imbes na magtiwala tayo sa Panginoon na may darating na pag-asa, may darating na kasagutan. Subalit nangyayari na hindi na natin nahintay. Di ba katulad ni Abraham, gano'ng katagal siya naghintay. Even si sino ba yung naghintay? Joseph. Yung mga propeta po. Mga prophets natin. Ang tagal nila naghintay bago natupad yung kanilang kahilingan. Ang problema, kapag umalis na tayo, wala na yung patience natin, doon dumating yung blessing. Yeah. Yun nagkasalisi. Yun ang problema. So, na-attack. Oo, sobrang hindi na nakapaghintay. So, Pastora, paano ba itong mga ganitong mga senaryo na kapag meron tayong mga kapatiran na hindi na nakapaghintay o ayun na, gumawa ng sarili niyang diskarte. Ano po masasabi natin dito? Kapag hindi na po nag-antay po kasi, yan po yung panlalamig na po panlalamig na po sa paglilingkod. Ibig sabihin po ay hindi na siya kumo-connect po kung ano po ang kalooban ng Panginoon. Kaya dapat po talaga kapag dumating ang pagsubok, kasi ganito po yun. Dapat araw-araw po tayong nananatili na nagpapatuloy, na araw-araw po na nakakonect po tayo sa Panginoon. Amen. Para pag dumating po ang pagsubok, malakas ka po. Ang iba kasi, tsaka lang sila tatawag sa Panginoon kapag nandyan na yung pagsubok. Tama. Yeah. So, paano natin mapapanatili, yung Tagalog, lumalabas mapapanatili yung ating patience, yung para mapanagumpayan natin. Ano ba yung makakapag-encourage sa atin na salita ng Panginoon na matibay na paninindigan ng bawat isa, na kakapitan natin anuman mangyari, hindi mo susukuan itong pangako ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo bibitawan. Yeah. Sabi ko po kanina yung meron pong mga pangako po ang Panginoon na ibalik po natin sa Kanya. Di po ba? Halimbawa po, ang tao po ang isang lingkod po ay pagdating sa financial, di po ba? Sobrang dami po ng problema. Yung pinaka-basic po, sabi po niya sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi naman po niya sinabi na some of these things will be added unto you. Sinabi po niya all. Pag sinabi pong all, lahat po yun. Physical, financial, spiritual, everything that we need, kasama po doon sa all na yun. Pero may condition po iyon. Hindi po talaga tayo pagpapalain po ng Panginoon sa way na gusto po natin, kung hindi po natin muna siya hinahanap,
ginagawa po yung ayon sa kanyang kalooban, namumuhay po ayon sa kanyang kalooban. Wala po, kahit po sa anak mo po pag hindi po sumunod ang anak mo sa iyo, hindi mo siya bibigyan sa hinihingi niya. Kasi gusto mo din po siyang sumunod siya sa iyo. Ganon din po tayo bilang mga anak po ng Diyos. Kailangan makitaan po muna tayo ng pagsunod po sa Panginoon. Ayun. Totoo. Yun po yung Kasi condition. may mga tao kasing mainipin. Ay, naku. Aray. Oo. Minsan guilty ako dyan Parang may tinamahan. Aray ko. Binatukan niya yung sarili niya. Sa pool. May mga taong mainipin kasi na hindi na makapaghintay. Kasi kailangan ko na, Lord. Wala pa rin, Lord. Ano bang gagawin ko? Bukas na itong kailangan ko o mamaya na yung kailangan ko. Pero hindi pa dumarating. Kaso, wala na. Talagang Doon. hindi dumating, gumawa na ng sariling diskarte. Doon talaga masusubok Opo. Oo, kaya, pero ang hindi natin alam, yung discarding ginawa natin at sa ibibigay ng yung time na ibibigay ng Panginoon, mas perfect time yung bigay ng Panginoon. Hindi man, kasi sa amin ng Panginoon ang kanyang pagtulong sa atin laging on time Yes. Hindi naman maaring sabihin natin na yung kailangan natin, ito na ba yung oras na kailangan natin? Yung perfect time ng Panginoon ang mas maganda na yung timing ng Panginoon ang the best kaysa yung timing natin. Kasi yung timing natin sablay 'di ba? Kasi isip ng tao o diskarte ng tao, pero diskarte ng pag Panginoon na ng kumilos ay yun ang perfect time. Naalala ko tuloy si Senator Cayetano, yung speech niya no minsan doon sa trial ni Sara Duterte, na meron siyang keynote na verse doon. Yung perfect timing ng mga nangyayari sa senaryo sa gobyerno ngayon ay hindi na ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi na nasusunod yung kagustuhan ng Panginoon, kundi kagustuhan na ng tao ngayon. Kaya sabi ni Senator Cayetano na yung isip natin ngayon bilang mga mamamayan, hindi na bilang isang tao Kristiyano, nasusunod na lang yung pangsarili na lang nating nais. Hindi na natin idinudulog sa Panginoon ang lahat ng ating mga hinihiling natin. So may mga katanungan dito? May tanong dito, Pastora. Sabi dito, when things seem overwhelming and you don't know what to do, how do you develop patience aside from prayers? Especially ito, sinabi you are taking care of an autistic child. Especially or someone who is going through toughest problems in life. Yun, paano daw ba magde-develop ang patience dito? Sa pag-aalaga lalo ng... yung may mga special needs. Yung mga special childs. Oo. Mahirap yan, Kasi... may nakikita ko sa Facebook, yung pinapakita nila yung... Are they supposed to show it but may purpose siguro sila doon. But anyway, yung mga ganun, Pastora. Lahat po tayo meron pong pinagdadaanan, di po ba? Yes. Magkakaiba lang po siya. Magkakaiba lang. Magkakaiba din ng weight or hirap. Pero kanya-kanya po tayo ng pinagdadaanan. Lagi po tayong babalik po sa salita ng Panginoon. Dahil nung hindi mo pa nakilala ang Panginoon, may problema ka, sobrang hirap ng buhay. Nung nakilala mo po ang Panginoon, mas dumami ang problema mo, pero hindi ka po matuwa na marami kang problema. Matutuwa ka, magpapatuloy ka dahil kasama mo po ang Diyos. Mas mahirap po kasi na may problema na hindi mo kasama ang Diyos Mainam na kahit may problema tayo ngayon, kasama po natin ang Diyos sa pagharap po ng mga pagsubok na ito. Ang sabi po sa John 16:33, sabi niya po, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world, you will have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world." Di po ba? Hindi po kasi
nangako ang Panginoon na sa mundong ito walang problema. Jesus never promised a life without troubles, but He promised peace in the midst of troubles. Okay? Kaya tayo po ay magpatuloy lang po sa Panginoon. Huwag po tayong susuko in the midst of troubles. Diyan po mas lalo po tayong kakapit sa Panginoon. Kasi meron po tayong kapayapaan kahit may pagsubok. Yeah, katulad yan sa yung sa James 1 to 2, di ba po? Consider it pure joy when you face many trials in different kinds. So yan, tinitesting nga yung perseverance natin po. And then, ano pa, yung ito pangalawang tanong ko is, ito pinapatanong lang daw sa kanya. Patience daw po ba ay applicable sa buhay kung ang asawa mo ay nananakit physically and verbally? Naku. Hanggang kailan daw po ba dapat magtiis? Domestic violence. Ibang klase yan. Ano po, 'di ba meron po tayong batas, may mayroon po tayong women's desk, ano po. Kung talaga pong sinasaktan ka po ng iyong asawa, physically, violently, meron po tayong women's desk. Lumapit po tayo at ipagtatanggol po tayo ng ating batas. Ngayon po, dahil Kristiyano po tayo, kailangan mo pa rin pong magsabi, magsumbong, kung hindi mo na po kaya. Pero kung kaya mo pa rin po, panghawakan mo ang salita ng Panginoon. Di po ba? Alam niyo po yung kasama niyo po, Pastor Sam, na nakatanggap po ng certificate po sa El Elyon Words and Wisdom Theological School. Yung pinakamatanda po doon na puti ang buhok, siya po ay mother ko. Okay. Nakita niyo po yung ipinalabas niyo po kanina, nandun po siya. Yung naka-brown na babae po. She's my mother. And nakapag-testimony po kasi ako sa school, ano po. And binigyan din po siya ng award. Siya po ay 74 years old. For 15 years po, she was a battered wife. As in, sinasaktan po siya ng tatay namin. Kristiyano na po kami noon sa Hong Kong ng ate ko. She was a battered wife. And alam niyo po, nagtiis ang mother ko po. Pero dumating po ang panahon na hindi po namin kaya, ipinakulong po namin siya. Sa pagkakulong po niya, yung tatay po namin, kasi nananakit na po siya eh. Hindi po siya hiniwalayan ng mother ko. Kasi madami po kami magkakapatid. Kami po ay 8. Kung problema lang po ang pinag-uusapan, lalapit lang po ako sa mother ko, magkwento lang siya, maliit lang, naging maliit na lang po yung problema na sinasabi ko sa kanya. Pag minsan nagsasabi ako ng aking mga problema. Kung sinasaktan ka po, mahal mo po yung asawa po, mahal mo yung pamilya mo, ipaglalaban mo yan sa Diyos. Hindi mo po siya bibitawan. Pero gagawa ka pa rin po ng paraan para ikaw din po ay matulungan ng batas. Ipinagdaanan po namin yon. 15 years po na nananakit po ang tatay namin. Yan po ang testimony po ng pamilya namin. Nung na-born again po siya sa kulungan, yun po yung iniwan niyang church. Siya po ay naglingkod, siya po ay nag-evangelize. Yun po yung Anchor of Hope Ministries Philippines po sa La Union. Yan po yung physical church na iniwan ng tatay namin. Pero 15 years po niya sinaktan ang mother namin. Pero nung na-born again siya, bumawi po siya. Bago siya kinuha po ng Lord. Praise God. Opo. Nandyan po ang mother ko. Usually, pinapanood niya po ito right after the live na po kasi minsan meron po silang mga outreaches. Siya po ay isang elder po siya ng church namin sa La Union. Family church po namin. Ilocano po ba kayo? Ilocano kayo? Yes po. Ay, opo. Ayan, nako. So, si tatay ngayon ay... wala na. Ano na siya ngayon? Wala na po. Wala na siya. Opo. Pero na-born again na siya. Na-born again po siya sa Assemblies of God. Tapos po, nung siya po ay nakaburol po ng 2 weeks, alam niyo po, hindi namin kilala po ang mga naglalamay. Yan po yung mga bunga po ng kanyang paglilingkod po na nag-evangelize. Hindi namin sila kilala. Paano nyo nakilala yung naka ano dyan? Tapos sabi nila, siya po yung nagbibigay sa amin ng allowance namin. Kasi kami po ay mga OFWs po kami magkakapatid eh. So yung pera niya, nagbibigay siya, tumutulong siya, naggigitara siya, umaawit siya, nag-win siya ng mga bata.
at mga nagtitinda po sa palengke. Kaya yung 2 weeks po na nakaburol siya, libre po lahat yung pinapakain namin sa tao. Kasi naging, evangelize niya po yung mga nagtitinda sa palengke. Yung mga pagkain, mga isda, mga ganun. Kaya nabigyan po siya ng award po ng LL yon. Kasi nag-testify po ako kay Pastor PJ Macarius po. Si Pastor PJ, at sabi niya bigyan natin ng award. So kasama po nila attorney nila Sister Rachel na tumanggap po ng award. Apo. Kilalang attorney na Si talaga. attorney. Attorney with no case. baga. Pero alam mo, totoo Ayan. talaga, yung patience, sa lahat ng bagay, ito yung pinaka Marami tayo niyan. mahirap eh. Kasi yung iba, sa porsyento ng isang tao, tanungin mo, ito yung mga nanonood, tanungin nyo mga sarili nyo, yung pasensya ninyo hanggang saan. May mga bagay kayo na Kaambo, wala kang mic. pagsubok sa buhay, hanggang saan ang inyong pasensya. Iyon. Diba? So, sukatin ninyo, i-measure ninyo. At Opo. kung paano nyo ito overcome. Breakthrough. Oo, Yeah. kasi yan napakagandang testimony ito kapag sasabihin ng Ay, bawat opo. isa na paano nila na-overcome. Yung iba siguro hindi na nila nakayanan pa. Nakayanan, So, doon sa mga hindi nakayanan ng yung trials nila, yung mga pagsubok sa buhay nila, anong ginawa ninyo? Wala na. Kapsi. Diba? Ito suntok sa buwan lang yung aking katanungan, na itinatanong ko in behind your mind na ano yung mga na nangyari sa inyo and how do you overcome yung mga trials na ito. Doon sa hindi Yes, naman nakayanan, ano na nangyari. Ito ay being as a Christian, Yes. bilang isang mananampalataya. So, this is in general, including us dito, na may mga trials tayo na dumarating. Yes, we pray, pero siyempre, sometimes yung pagiging human, yung pagiging tao natin, yung Tao. na nangingibabaw, na natatalo tayo nung natin, naduduwag tayo doon sa salita ng Panginoon, na instead na hawakan natin ang nagkakaroon tayo ng fear, ng takot na paano ko malulusutan to, paano ko ma-overcome to, paano matatapos o malulusutan itong problemang ito, no? Kaya yung patience natin doon talagang totoo yung sabi susubukin talaga. Yan, napakahirap talagang. Mahirap po yan. Unless talagang yung faith mo na panghahawakan mo sa Panginoon, talagang you're firm, strong ang iyong pananampalataya na you believe that God will not let you leave you alone. Yun ang ating panghahawakan doon. Amen. Yung sinabi po ni Pastora Alma, manatili. Manatili sa Diyos, kumonekta sa Diyos, no? Hindi yung pag may nararanasan ng problema, doon pa lang lalapit sa Lord. Kailangan may bala tayo eh. Eh sabi nga ni Mamita rito, Ma'am si Papsi Pastora, sabi niya dito, marami po akong stock ng patience, gusto ko na pong magbenta niyan. Kaya kailangan talaga, meron kang maraming stock ng pasensya. At yun ay galing sa mga salita ng Diyos. Yeah. Pwede akong mag-add. Sige. Yun, sige po. Ayan, I'm not bragging, pero syempre, yung patience ko, napapanatili natin. Kasi naniniwala ako na, Amen. sabi nga ni Pastora na maraming promises si Lord, di ba? He will not leave us nor forsake us. And naniniwala ako na yung timing ni Lord ay perfect always. Kasi siya ang nag-create sa atin. He knows our future. Yun ang pinangahawakan ko doon. Kasi sabi niya, di ba sa Jeremiah 29, I know. Yes. He has a better and perfect plans for you, me. not to harm you. Yeah, kaya yun ang mga pinangahawakan ko doon. Kaya hindi rin natin masabi yung iba na sa sobrang bigat na siguro ng nangyayari sa buhay nila. Kasi iba-ibang karakter ng tao. Lalo na pag hindi pa naman Kristiyano. So, kulang pa sa mga salita ng Diyos. I think doon sa level ng ating paniniwala na
Oo. hanggang saan yung ating faith sa ating Panginoon. Kasi kung mababaw lang ang ano mo, kulang sa dilig. Kulang sa yes, Kulang sa aral. Parang pag may ginagawa ako something na ano, Mm. kahit alam ko mahirap eh. Pero sige, itutuloy ko. Itutuloy ko. Kahit asar na ako. Kasi alam ko matatapos ko eh. Yes, Diba? opo, Ma'am C. Yun, Correct yan. doon pa lang matitest na yung patience mo kung Ako nga, Ma'am C, sinubok ako dito ng Lord sa pasensya ko kay Iska eh. Kaya si Iska, talaga lang ha. pagka nandidilat na ng mata yan, Oh. dati nakikipagtalo ako. Yuyuko na lang ako, magpapasensya na lang ako. Sabihin ko, sige, gagawin ko na mamaya. Ganun lang. Pero alam mo yung nabanggit ni Pastora Alma, yung Opo. never quit. Oo. Never quit. Never Yes. quit. Kasi pag nag-quit ka, talo ka. Don't give up. Di ba? Opo. Yung olats, di ba? Olats tayo pagka sumuko tayo. Kaya may kanta dyan, Papsi, alam mo yun eh. Alam mo. Don't give up on us, baby. Yeah, amen. Ganda ng sharing ni Pastora Alma. Ang daming nag-comment po rito. Basahin nyo lang po mamaya. Ayan. Kay Ayan. sino to? Eddie De Paz. Opeña. Ayan. They They that wait upon the Lord shall renew their strength. Correct. Yun galing. Amen. Oo. Totoo yan. Totoo yan. Si Ate Rachel daw sa Ate Rachel Bonete, stockholders daw si Attorney Mamita ng Patience. Sana all. Sana all. Opo, maano yan, si Mamita, sa tingin ko talaga napaka-haba-haba Ngiti-ngiti lang ng yan. pasensya. Ngiti-ngiti lang. Oo. Ganun lang siya, Pero mahaba nambabatok pasensya. din yan. Pero kahit nagagalit, dinadaan niya lang sa tawa sa biro. Alright. Bueno, Amen. pakawalan Bueno. na natin si Pastora at may mga Yes. closing prayer Mga na appointed, tayo. sir. Oo. Opo. Alright. So, Pastora Alma, ito po yung ating pong ipagpe-pray. Una po sa lahat, si Munet Garcia, may stage 4 breast cancer. Ayan po, sama niyo po yan. And then, pangalawa po, si Nanay Alicia Tingson na operahan na po kahapon. No? Di ba yun yung At nawa po comatose? yung comatose po yun. Karoon ng brain aneurysm. Nanay Alicia Tingson. At yung pangatlo po, Pastora, si Pastora din po siya. Pastora po ng AG. Pastora Charis Asban. ASBAN. Yan. May brain tumor po. Yan. Asban. ASBAN. AN. Asban. Yan. Asban. At siya po ngayon ay nilalaboratory, Ma'am si Papsi, para pagka okay, doon na siya po siya operahan sa kanyang brain. So, bubuksan. Meron pa si Isa po yun. pinapasama Yun po. ni Eddie De Paz Opeña. Aha. Luimi Victoria, may 4th stage cancer din. Yun, no? Luimi Victoria. Louie, Tsaka yung piniin po ni Ate Rachel kahapon, yung kapatid niya po, June Bonete, na nagkaroon din po ng sakit po yata sa kidney. June Bonete. Dami Ayun. Dami po, At syempre, yung complete healing po, syempre, ng ating Papsi and Mami Irene Gabriel Manalo. Nandyan Ayan. siya. Nandyan din si Mami Irene. Mami! Ayan, Mami Irene. Mama Chup Chup. Yan. Yan. Meron akong check-up sa nephrology sa Monday. So, Sa Monday po. Sige po, pag-pray po natin. check-up lang Papsi. naman yun. Kasi nag-blood work na, laboratory work na. So, babasahin niyo kung ano yung resulta ng lab work. Result. In Jesus' name, claiming by faith, normal na po yan. Amen, in Jesus' name. Ayun po, Pastora Alma, yun lang po sa ngayon. Kayo na po ang bahala. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Heavenly Father, we come before you with a humble heart, asking you for our forgiveness, for the cleansing upon our lives, O God. Before we lay our petitions unto your feet, Lord, we ask thy forgiveness upon our lives, Lord, this morning. Father, we thank you for you have promised that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness.
And this morning, Father, we claim that cleansing, that forgiveness, oh God, that you have given us. Lord, we thank you for being so faithful. We know, Lord, at times, most of the times, we failed you, but you remain faithful, oh God. Hallelujah. And we thank you for your forgiveness and for making us whole before you, oh God. You know our heart's desires, Lord, and this morning we lift up unto you your children, oh God. We pray for Sister Monette Garcia who has a Yes, stage 4 Lord. cancer. Lord, you know her situation right now, and we pray that you will give her that endurance, oh God. We know, Yes, Father Lord. God, how hard to have this kind of situation, but you are faithful. We thank you, Lord, for you are a great God and you are our great healer. Hallelujah. And even Nanay Alicia Tingson, Think so. Yes, for, Lord. for Pastora Chavris Asban, for Yes, Lord. having a brain tumor, for Yes, Lord. Lumi Victoria, and even for June Bonete for having a kidney disease, Kidney. Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. And complete healing po ni Papsi at ni Mami Irene. Yes, Lord. Amen, Panginoon, God. ang mga anak mong ito inilalapit ko po sa iyo. Ako po ay nagpapakumbaba. Humihingi, Amen. Panginoon, ng kagalingan mula sa iyo na ibigay mo po, ibuhos mo po sa mga anak mong ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Yes, Ikaw Lord. ay noon, ngayon at magpakailan pa man. Kahit ang babaeng Hallelujah. dinudugo ng 12 taon, Panginoon, humawak lamang siya sa laylayan ng iyong kasuotan. Siya ay pinagaling mo. At sa mga oras Amen. na ito, itinataas ko po, Panginoon, ang mga nabanggit po naming mga pangalan na Yes, Lord God. nakakaranas po, Panginoon, ng sakit, ng kanser na yan sa pangalan ni Jesus. Jesus' Na, name. humihiling po kami, Panginoon, ng kagalingan. Lahat ng Amen. provision mo sa kanilang mga buhay, oh God, ibigay mo po sa pangalan ni Jesus. Jesus' Gamitin Pangalan. mo ang mga doktor na yan na maging Yes, instrumento sa Lord. kanilang mga kagalingan. Ang mga gamot na yan na tinitake po nila in the name of Jesus, Lord, Jesus. use it as an instrument for thy total healing, O Lord, to your Yes, children. Lord. Maraming salamat dahil ikaw ang aming Diyos na tapat. Kami ay nagkakaisa, nagtitiwala at itinataas ang mga anak mong ito, Panginoon. Lord. Ikaw ang nakakaalam, O Lord, at kung paano nila harapin at danasin ang mga pagsubok na ito mula sa kanilang mga pisikal na katawan. Dahil ikaw Yes, ay Lord. mabuti, kami po ay nagtitiwala ngayong tanghali, Panginoon, ng ang Amen. kagalingan na yan ay ibuhos mo po sa kanilang mga pisikal na katawan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Nakikiisa po kami, Panginoon, na nagtitiwala at nananampalataya. Nagkakaisa Amen. po kami, Panginoon, sa lahat po ng nanonood sa live stream na ito sa Facebook, Amen. through iRadio LA, oh God. Lord. Lord, hayaan mo po na sa aming pagkakaisa ay ito ay makapagbigay ng luwalhati sa iyong pangalan. Nakikita mo po na kami ay nagkakaisa. Itinataas, Panginoon, si Sister Monette, si Nanay Alicia, si Pastora Charis, si Lumi, si June Bonete, Yes, Lord. si Papsi, oh God, si Mami Irene. Sila po na nakakaranas, Panginoon, Jesus' ng mga name. pagsubok na ito mula sa kanilang mga katawan. Sa pangalan ni Jesus, we Pangalan ni cast out every spirit of infirmities in the name of Jesus. In the name of Jesus. Na lumayas ka. Sakit na yan, kanser na yan sa mga Yes, Lord. katawan ng mga anak ng Diyos. Na lumayas ka. Mga sakit na yan, kanser na yan sa Jesus' kanilang name. mga physical na katawan. In the name of Jesus, we Jesus. cast you out in the name of Jesus. And we release healing upon their physical bodies right Amen. now. Healing Amen. will flow upon their physical bodies. Thank you, Amen. Lord, for your goodness. Thank you Yes. for thy healing. Thank you, Lord, for your provision, O God, even financially. Nang sa ganon, Panginoon, matustusan ang kanilang mga gamot sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat sa kagalingan na nagmumula sa iyo. And we also Yes, Lord pray God. for our families that we are representing, O God. You know our situations, you know our needs, and we thank you for thy provision, O God. And to those who doesn't know you, we pray, O Lord, that use your Yes, Lord. servants, that they may declare, that they may proclaim
proclaim, that they may share your words to everyone who doesn't know you, that they will come to know you and accept you as their Lord and Savior. Yes, You have Lord. promised in the Lord, that believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy household. And we claim it even, Lord, in the book of Joshua, that as for me and my house, we will serve the Lord. Father, we thank you for the salvation and transformation of your people. We pray for everyone whom you are using, lahat ng pastor na ginagamit mo po sa iRadio LA, O God. Salamat po sa bawat buhay ng mga lingkod mo na ginagamit mo na magproklama ng iyong mga salita. Na kahit sa ganitong paraan, Panginoon, ay naihahayag ang iyong kabutihan, ang iyong kaligtasan, Panginoon, sa pamamagitan po sa buhay po ni Papsi at ni Mamsi, Lord, sa LA, O God. Patuloy mo po silang gamitin online, oh God, na maihayag ang iyong mga salita. Salamat sa kanilang mga buhay na kahit, Lord, gabi na, Panginoon, sa LA, nandyan po sila para po sa mga Pilipino, para sa katulad po namin na nag-aabang para makapakinig ng iyong mga salita. Lord, bless this couple, oh God. Thank you for your love, for your provision upon this couple, Lord. We thank you for their faithfulness, oh God, and live streaming, oh Lord. At magdala ka pa, Panginoon, ng mga manunood na nangangailangan ng kaligtasan, ng kagalingan. Dalhin mo po sila sa iRadio Facebook. Dalhin mo sila, Panginoon, sa iRadio YouTube, oh God. In the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga nanunood at nagkakaroon po ng kagalingan, at sa pamamagitan ng live streaming na ito ay meron pong kaligtasan at transformation po ng buhay. Salamat po, Panginoon, ganun din po sa buhay ni Pastor Sammy, oh God. Lord, you know, this servant, Lord, na ikaw ang patuloy, Lord, na gumamit sa kanya para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan, para sa ikalalawak pa ng iyong kaharian sa Bataan, Panginoon, JL Bataan. Lord, we thank you sa buhay po ni Pastor Sammy, kasama ng kanyang pamilya, oh God. Patuloy mo po siyang palakasin physically. Lord, nang sa ganun, may pagpatuloy niya ang ipinagkatiwala mo po sa kanya, Panginoon. Alam po namin na hindi madali, oh God, but sa lahat po ay nagiging madali dahil ikaw ang kanyang kasama, Panginoon. Salamat sa church na pinangungunahan po niya. Pagpalain mo po ang church na pinagkatiwala mo po sa kanyang mga kamay. Pagpalain mo ang kanyang pamilya, ang lahat ng kanyang ginagawa, Panginoon. Kahit po, Panginoon, sa pag-assist po dito po sa iRadio LA, salamat po sa kanyang buhay. At sa lahat ng ginagamit mo, sila Sister Rochelle, oh God, sila Sister Lala Carmi, oh Lord. Lord, sa lahat ng mga ginagamit mo po sa iRadio LA, bless them, Lord, as a whole. Thank you for the unity. Thank you for the love, O Lord, na kami po ay magamit mo para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. And for the rest of the day, O God, this Saturday, continue to be with us, protect us, bless us, and use us more, Lord, for your glory. Thank you for that patience that sustains, Lord. Thank you for everything that you have done and what you are going to do, even for what you're going to accomplish in our lives, oh God. Father, we honor you, we bless you, and we give you all the honor, the praises, and the thanksgiving. Yes, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 God bless po. Praise the Lord. God bless po, Pastora. Pastora Alma, maraming salamat po. Thank you po. At, Thank you po. Sana, Happy weekend. Sana makaulit muli. Anytime po, Pastor Papsi. Sige po. Okay, Thank you. thank God bless. you. Happy weekend po sa inyo. Ingat-ingat at umuulan ngayon. God bless Opo. po, Pastora Alma. Sige po. Thank you. God bless. Bye. Thank you so much. Bye. Pastora Alma Delia de la Cruz. De la Cruz. Ayan. Praise God. Ayan. Ganda. Patience That that sustains. sustains. Ayan. Okay. Talaga naman, James 1, 3 to 4. Oh, yan yung 4. favorite ko, 2 to 4. Favorite yan. verse. 3 Oh, to yung 4. 1 to 2. Yan yung James 1 hanggang ano yan. Hanggang ano? James, ano ba yan? Basta yung 1 to 2 po. Oo, Sa inyo po 1 to yun. 4. 3 to 4. 3 to 4. 1 to 4 yung ano. Maganda. Ano mo yung pasensya talaga yung pagtitiis. Pagtitiis, pagtsatsaga. Pagtsatsaga. Talaga kung wala ka niyan. Naku. Perseverance. Ay, Yun nako. yung perseverance. Yung perseverance. Long suffering. Oo. Kasi kung hindi mo gagawin, hindi ka magtatagumpay eh. Correct. Opo. Kinakailangan, kasi I believe lahat ng bagay may katapusan. Yes. Di ba? Opo. Kung uumpisahan mo, matatapos mo. Pero kung uumpisahan mo tapos hihinto ka, wala. Wala. Oo.
Di ba? Hindi natapos yun. Kulang. Matatagalan ka, no? So, Opo. kinakailangan talagang gawin ko ito para matapos ko ito. Kung hanggang saan ito aabot, bahala na si Lord. Yun, kasi Yes, tulad na tulungan sinabi ko, ako ng Diyos. alam ni Lord yung future natin eh. Amen. Opo, Kaya nga, alam niya. we should always ask wisdom kung tama ba yung gagawin natin. Yan. Parang Opo. ganon. Yan. Kaya talo nga daw po, Ma'am si Papsi, yung mainipin. Talo ang Yes. mainipin. Pag Yes, mainipin yung nainip ka, ka sa... talo ka. Talo ka. Kaya nga, di ba, may kasabihan, habang may tiyaga, May may adobo. Nayari ka. may nilag. magluluto may ako nilaga. ng adobo para sa linggo. Ayun Ma'am si, buti na lang. Magluluto ako nun. So, ibig sabihin yun, talagang nagtsatsaga tayo. Hindi tayo naiinip. Basta nanalangin tayo kay Lord. Antay tayo, masidhi. No? Ako laging Pray yun, continually. sabi ko, alam ni Lord yung makakabuti. Kasi Yes, pag hindi sama-sama. maganda ang kinalabasan, hindi ano yun. Hindi kay Lord yun. Hindi kay Lord yun kasi ginusto mo yung bagay na. Ginusto mo yun. Sarili mo yun, Ma'am si. Kasi binigyan tayo Diba? ng free will eh. Yun. Oo. Kaya everything that we do, dapat ask wisdom. As wisdom. Sabi ni Ate Grace Kabigting, Ma'am si, talo nga daw yung mainipin, tsaka yung mainitang julo. Yung julo. Yes, totoo yan. Yeah, mainit ng julo. Julo Mga bugnutin. Oo, yung mga bugnutin. Mainipin, madelay lang ng Mainipin. konti. Na. Oo. Kailangan talagang Mahaba ang PC. Mahaba ang PC. Oo. Pasensya, tiis. Yeah. Actually, yan po yung Talaga. itatopic ko next week, Kapapsi. Pero dahil na itatopic ni Pastora Alma, by next week ko na lang itatopic. Ayun. Para hindi naman bugbog masyado. Pero maganda. Kasi nabanggit na ni Papsi yung yung pinaka-title ko, pero hindi ko sinabi kay Papsi. Hanggang saan ang pasensya mo? Yun ang title ko. Yun ang title ko. Natumbok ko pala. na eh. Kaya nga Hanggang saan ang pasensya mo? Ayan. Matindi yun. Abangan nyo yun. No. Opo, abangan nyo yun. This month of July. Ay, nako. Yo. Hi. Bueno, tayo yung magpapaalam na. Tandaan natin yung pasensya natin. Hindi sa bakery na bibili Kumain yan. kayo nung tinapay na pasensya. Hindi sa Para bakery na bibili yan, kundi na kinakailangan Mahilig yun akong kumain yan nun eh. Oo nga. Masarap di ba? Sarap yun, pasensya. Wala na yata yun ngayon, meron pa ba? Wala na. Na-phase out na. Wala na pasensya. Nawalan na rin siya Wala ng na nga pasensya. Kaya lahat ng mga tao ngayon, wala nang pasensya. Hindi kumakain ng pasensya. Ba't kaya pasensya ang pangalan ng tinapay? Ayun nga po Alamin natin, Ma'am si, sa Google. Tagalog. Tagalog. Ay, paalam na Amen. tayo. Thank you guys Alright. and happy weekend. Sana po ay Wow, bilis! meron tayong nakapulutan ng magandang lessons. Sana ibahagi Amen. nila ni Pastora Alma ang pagiging pasensya. And tandaan po natin yung pasensya na yan hindi nabibili sa bakery. Hindi. Yan Dinidevelop yan. yan. Oh yeah. Bunga yan. Bunga ng Holy Spirit. Bato-bato sa langit, tamaan ka Tandaan na. natin, pag may tiyaga, may adobo. Wala na sa yung Lunes nilaga. po bukas. Next Amen. week po, abangan nyo po kami uli. Magbabalik kami. Ako po si Popsi Ramon Yo! Pasco. Karim Ma'am si Pascua. Kaambo on the house! Break it down! Tandaan po natin, maiksi lang ang buhay natin. Magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Dumadanas tayo ng maraming problema. Always thank God. Good night. Happy weekend. Ingat-ingat po. God bless. Bye-bye. Papsi. God bless. Mama Jup Jup Radio Family. Mami Irene. Mama Jup Jup. Bye-bye. God bless po, Papsi. Bye-bye po. Ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.